Jesus Christ, repent for the kingdom of God is at hand. Si John the Baptist, and then mga apostles in the New Testament. Kaya this is very important and it has something to do with our salvation. Ngayon, what is repentance? Punta tayo dito sa repentance. Kala ng mga iba, yung repentance parang feelings lang, parang emotion. Okay? So I'd like to tell na ang repentance ay hindi lang nararamdaman. Repentance is not just a mere emotional response to sin, but it is a complete change. Okay? A change of attitude, a change of direction, a change of relationship. Okay? A relationship with God. Kaya nami-misunderstand yung mga iba ang repentance. Kasi kapag nakagawa sila ng mali, anong nararamdaman nila? Halimbawa kayo, okay? So, nakagawa tayo ng hindi maganda. So, ano ang initial na response natin? Anong nararamdaman mo pagka alam mo na mali yung ginawa mo? Guilty. Guilty. Ayan, feeling guilty. Diba? Yeah. And dahil guilty tayo, nalulungkot tayo. Nalulungkot. Okay, maganda yun. Magandang palatandaan na nalulungkot tayo dahil nakagawa tayo ng kasalanan. Mali. Okay. Okay, ngayon, nagsisisi na tayo. Nagsisisi. Pero, ibig kong sabihin na ang repentance ay hindi lang yung nalulungkot, nagigilty, nagsisisi. Okay? Humingi ng patawad. Kaya ang repentance ay ang repentance ay naglilid sa atin upang magbago. Actually, ang repentance ay pagbabago. Tingnan natin yung meaning niya sa Bible. Okay, yung original language. Ano ba yung nagamit? Like for example in the New Testament. Okay, alam natin na Old Testament I should say. Ang Old Testament ay anong lengguwahe? Ang Old Testament? Hebrew. Okay. Ang Hebrew word ng repentance ay shav. Shav. Ang ibig sabihin ng salitang shav sa Hebrew ay to turn, to return, or to turn back. Ibig sabihin, lumalakad ka. Okay, naglalakad ka. Pagkatapos, alam mo, mali yung nilalakaran mo. Mali yung direksyon mo. Anong gawin mo? Babalik. Di ba? Babalik. Babalik. Parang yung, the parable of the prodigal son. Alam natin yon, di ba? The parable of the prodigal son. Bumalik. Bumalik sa kanyang ama. Yon ang ibig sabihin ng salitang shav o repent. Okay? So, lumalayo siya Kaya habang kung minsan, hindi natin namamalayan, napakalayo na pala tayo sa Panginoon. Pagkatapos, nag-turn around tayo. Bumalik tayo sa Kanya. Okay? Kaya, sa Isaiah chapter 55, verse 10. Isaiah 55, verse 10. Nasa outline na pinadala ko sa inyo yon. Okay? Sino bang ready sa atin magbasa? Isaiah chapter 55 verse 10 at verse 7 I should say. Meron ba? Isaiah 55 verse 7. Verse 7. Oo. Eto, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Okay, so merong process ito, sa Old Testament.
So, una, let the wicked forsake his way. Parang naglalakad ano. Pero nakita niya mali. Mali yung nilalakaran niya. Maling daan. Okay? So, anong sabi niya? Forsake. Yung salita, forsake. Ano? Oh, he must forsake. Ano ba sa Tagalog yung forsake? Talikuran. Talikuran. Okay, talikuran mo na yung daan. Okay? And the unrighteous man, sabi niya, his thoughts. So, iisip. Ano? Mali yung dinadaanan ko. So, mag-isip. Gaya nung prodigal son, di ba? Nung naghihirap siya. Anong sabi niya doon? When it came to his senses. Sabi niya doon when he came to his senses. Kasi nakikita niya yung situation niya. Naghihirap na siya. Naisip niya yung buhay niya noon nung nasa piling pa siya ng kanyang ama. Naisip din niya yung buhay ng mga alipin doon. Mas maganda pa yung buhay ng mga alipin kaysa yung buhay niya na. Kaya nag-isip siya. Kaya kailangan, pagka ganon, dapat mag-isip tayo. So, sabi niya, let the unrighteous man his thoughts, and then let him return unto To the Lord. the Lord. Yan. Okay. So, nakita niya, iba yung nilalakaran niya, iba na yung ginagawa niya, mag-isip-isip, pagkatapos nag-decide na babalik sa Panginoon. Yun daw ang repentance. Ayon sa Isaiah chapter 55 verse 7. That's why repentance always involves turning away from sin and turning toward God. Bumalik. Yan. Okay, so dito naman sa New Testament, yung salita na nagamit, kasi Greek naman sa New Testament. Sa Old Testament, ano yun? Hebrew. Hebrew language. Dito naman sa New Testament, ay Greek language. Ang nagamit doon na word ay metanoia. Anong ibig sabihin ng metanoia? Ibig sabihin ay change of mind. Yan. Change of mind. Pagbabago ng isip. Okay. Gusto ko lang i-correct na hindi pagbabago ng opinion ito. Talagang pagbabago ng isip. Yung opinion kasi pabago-bago yon. Pagka sinabi nating opinion. Pero yun talagang firm. Talagang decided. Magbabago na. Kasi yung repentance kasi, magsisimula sa isip yon. That's why yung biblical repentance, ayon dito sa, tingnan nyo yung outline, biblical repentance changes una yung mind, yung isip. The mind. Mind. And then, mula sa ulo, pupunta sa Pupunta sa heart. puso. Mula sa ulo, and then puso. Yeah, kasi na-realize na niya na-realize na mali pala yung ginagawa niya, kaya nalulungkot na. Ayan, yung puso. Yun, yung kwan. Kaya nagkakaroon ng affection. And then, pagkatapos nun, will. Ibig sabihin, nagde-decide na siya. So, nagde-decide na. Okay. Kaya meron na siyang intensyon para babalik. So it's the decision of the will. Ayan. Okay, kasi pag puro intensyon kasi, maraming tao, kaya may kasabihan na 1,000 intention without one solid action is abortion. Parang ganun. Walang silbi. Puro intention lang, puro plano. Magbago na ako. Pero wala namang aksyon. Wala ding silbi. Kaya yung number 4 is conduct. Talagang gagawin mo na. It's a change of behavior. Kaya true repentance requires transformation.
Transformation. It's a whole transformation. Hindi lang resolution yun, ha? Hindi lang yung parang New Year's resolution, di ba? Lagi tayong nag-New Year's resolution noon. Natupad ba yung mga New Year's resolution natin? Hindi. Natutupad naman sa una, di ba? Natutupad minsan. Oo. Pagkatapos, pag naumpisahan na naman, tuloy-tuloy na naman. Kaya, ang kailangan natin yung talagang transformation. It's a transformation kasi nakasama natin ang Diyos. Kung wala ang Diyos, hindi natin kaya because, makasalanan tayo eh. Di ba yung message natin nung Sunday, we are depraved. Yung whole body natin talagang na-corrupt kasi yun. Pero not to the extent na yung paniniwala ng mga iba na totally depraved, yung total depravation na wala ka ng kakayanan para mag-isip at magsisi. Meron. Kaya kahit na corrupted yung ating katawan, ang ating buhay, yung isip natin, yung puso natin, pero nakikita natin yung situation na naiintindihan pa rin natin yung salita ng Diyos. And if we let the words of God, yung salita ng Diyos, magtrabaho sa buhay natin, and let the Holy Spirit work in our life also, merong pagkakataon, merong pag-asa. Habang buhay pa tayo, merong pag-asa. Okay, kaya repentance, sabi dito, is more than feeling sorry. It's more than feeling sorry. Kasi, totoo yun. Kasi, maraming nako-confuse na yung pagsisisi. Kaya nga, sabi nila, ang pagsisisi ay laging nasa, Huli. Laging nasa huli daw yung pagsisisi. Pero sa ating Kristiyano, habang may buhay, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa. Yan, may pag-asa. May buhay. Kaya si Paul dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Paganda yung sabi niya dito. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Anong sabi niya? Pakitingnan nyo yung outline ninyo. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. For godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. Okay, so meron tingnan nyo yung verse na ito. Merong dalawang uri ng repentance dito eh. Merong dalawang uri ng sorrow. Ano yung una? Godly sorrow. Merong godly sorrow. Ano pa? Tingnan nyo nga yung nabasa. Godly sorrow at saka Hindi mo na. Sige. Merong godly sorrow at saka Life. merong sinabi dito, but the sorrow of the world. Sorrow of the so ano 'yon? Ano ngayon yung dalawang sorrow? Ano? Godly sorrow at saka sorrow of the world. Ayan. So ano kaya? Alin yung totoong repentance dito? Ang totoong repentance, yung godly sorrow. So yung godly sorrow kasi produces, sabi niya, repentance. Leading to salvation yon. Leading to salvation. Pero yung worldly sorrow, hindi naglilid ng repentance. Ano ba yung example?
Ah. Produces. So it produces death. Mamamatay na. Mamamatay. So, example, example. Yung worldly sorrow kasi, like for example, nakagawa siya ng mali. Ngayon, alam niya na mali. Pero hindi nagbabago. Ngayon, nung una, na-expose yung ginawa niya. Ano ngayon ang pakiramdam? Alam like for example, yung mga politiko. So, nagkukurakot sila. Then pagkatapos, may nag-expose na buko. Yon. Ayan. So, ngayon, so, anong pakiramdam pag ganon? Na-expose yung kasalanan mo. Kahihiyan. Kahihiyan. Kaya, merong sorrow doon. Yun yung tinatawag na worldly sorrow. But that is not necessarily repentance. It's not necessarily repentance yon. Worldly sorrow. Or yung worldly sorrow like for example, gumawa ka ng mali. Pagkatapos dahil doon sa ginawa mo, nagsasuffer ka na. Kasi merong consequence Kaya yun yung worldly sorrow. Okay. Pero itong godly sorrow, iba ito. Yung godly sorrow. Yung godly sorrow kasi, kahit walang nakakakita, Kahit walang nakakakita, kahit hindi mo pa nararamdaman yung consequence. The fact that, kasi yung faith kasi, connected dito sa repentance yung faith. Ibig sabihin, nung nalaman mo na yung ginawa ni Kristo sa buhay mo, di ba? Makasalanan tayo. So, para ma-save tayo, anong ginawa ni Jesus Christ sa atin? Anong ginawa niya? He gave his life. He gave his life. Paano? Paano niya binigay yung sarili niya? Sa pamamagitan ng cross. Okay, kaya imagine na lang natin, pag naisip lang natin yung paghihirap ni Jesus Christ sa cross, at nalaman natin na ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay naghihirap sa cross, ay dahil sa ating kasalanan. Okay, kaya ngayon, yun ang tinatawag na godly sorrow. Yun. Dahil pala sa aking kasalanan, naghirap si Jesus. And then sabi ng Bible, habang ikaw ay nakakagawa ng kasalanan, parang ipinapako mo si Jesus Christ sa cross. Ayan. Kaya nalulungkot ka ngayon. Yun yung tinatawag na godly sorrow. At dahil nalulungkot ka, yun, nagkakaroon ng totoong repentance leading to salvation. Ayan, ayoko na yung ganitong buhay. Gusto ko isuko ko na yung buhay ko kay Jesus. Yan. Ngayon, so nagkakaroon na ng confession, pagkatapos baptism, kasi pag nag-baptize na tayo, tinanggap na natin yung Holy Spirit, nasa atin na si Kristo, merong transformation. Kaya yung pagsisisi, hindi lang yung naramdaman mo na mali yung ginawa mo, pagkatapos nagigilty ka, pero hindi ka naman bumalik kay Kristo. Okay? Kaya dito makita natin, yung godly sorrow is sin, merong kasalanan, and then nagsisisi, godly sorrow, nagre-repent na siya, at nagbabago ang kanyang buhay. Kaya bumalik siya kay Jesus Christ.
Okay, so meron ba kayong alam sa Bible na gumawa ng mali, kasalanan? Okay? And then, na-realize niya, mali yung ginawa niya, na guilty siya. Oh, pero hindi totoong nagsisi. Na guilty pero hindi totoong nagsisi. Totoo. Oo. Sino? Hindi siya nag-repent. Hindi talaga nag-repent. Nalungkot lang at na-guilty. Ano? Action. Oh. Judas. Oh, si Judas, di ba? Oh, nung binenta niya si Jesus Christ sa magkano ba? 30 pieces of silver. Oh, anong naramdam nung pagkatapos noon, na-realize niya mali yung ginawa niya. Kaya yung konsensya niya, yung conscience niya, parang nagigilty eh. Alam niya mali. Kaya anong ginawa niya? Oh, he returned the money, pero ang mali niya, hindi siya. So, binalik niya yung pera, pero hindi siya bumalik sa Diyos. Oh, hindi bumalik sa Diyos. Binalik lang niya yung pera, hindi bumalik sa Diyos. Nagawa nyo? So, he returned the money, but he did not return to God. Ayan. Kaya, ano ang nangyari? Nagbigti. Judas. Oo. Anong pinagkaibahan nila kay Peter? Kasi si Peter, di ba, nagkasala din. Si Peter. Ano ba yung kasalanan ni Peter nung yung gabi na when they arrested Jesus Christ? Tinando. Ano? Nagkamulo. Oh, pinagkanulo. Ano yung pinagkanulo ba? He denied Christ. Diba? Kasi si Peter, parang, hindi niya magagawa yon kasi sabi niya, nandito ako, handa akong ipaglaban. Si Jesus. Sabi ni Jesus, before na tumilaok yung manok, 3 beses mo na akong pinagkanulo. kaya si Peter may manok. San Pedro. Oo, manok ni San Pedro. Kasi he denied Jesus Christ. He denied. And then sa ikatlo, tumilahok na yung manok, naalala na niya. So anong naramdaman ni Peter nung na-realize niya, naisip niya na mali yung ginawa niya? So nagilty din, parang si Judas. Nalungkot din. At umiyak. Pero ang pinagkaibahan nila kay Judas, si Judas hindi bumalik sa Diyos. Si Peter bumalik. He returned to God. So he repented and later became a faithful apostle. So both of them felt sorrow. But only Peter truly repented. Siya yung talagang nagsisi. Kaya yung feeling guilty lang, it's not enough. Feeling guilty does not save. Ang kailangan, we need to turn back to God. Ngayon, why is repentance necessary? So, Romans 3:23. Kabisado ba natin yon? Sinong mag-memorize? Romans 3:23. For all have sinned and fall short or come short to the glory of God. Okay, so sinong nagkasala? Anong sabi niya? All. All of us. Walang exempted. Lahat-lahat. Kahit si Mama Mary, nagkasala din. Kahit yung Pope, nagkakasala.
All, sabi nga niya walang exempted. Si Jesus Christ lang exempted, ano? Because He is the Son of God. But pagkatao, lahat nagkasala. Kaya dahil nagkasala tayo, we come short of the glory of God. That's why sin, yung kasalanan, separates us from God. From God. Oh, sin separates us from God. Habang tumatagal, dumadami yung ating pagkakasala, lumalayo tayo sa Panginoon. Sin separates us from God. Okay. Kaya, doon sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang sabi niya, your iniquities. Alam niyo ang ibig sabihin ng iniquity? Iniquity, ibig sabihin kasalanan din. Yung kasalanan mo, sabi niya, have separated you or separated between you and your God. Okay? So, sin separates us from God. Why? Because alam natin, God is holy. Ayaw niya ang kasalanan. Kaya pagka nagkasala ka, lumalayo tayo sa Diyos. Letter B, because God commands. Ito, isang command ito. Acts 17 verse 30. Sabi niya, God now commands all men everywhere to repent. So, ibig sabihin, nobody is exempt. Kasi, tayong lahat makasalanan at ang command ng Diyos, kailangan magsisi. Mag-repent. Si Jesus Christ din, yun din ang sabi niya, yun din ang message niya. Sa Luke chapter 13 verse 3, except you repent, you shall all likewise perish. Kaya talagang yun ang message. Kailangan mag-repent. So repentance was central to the New Testament preaching. Si Jesus Christ, sabi natin, repentance, sabi niya, repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations. Yun ang message ni Jesus Christ. Si Peter naman, di ba, nung tinanong ng mga tao, ano ba ang dapat naming gawin? What shall we do? O anong sagot ni Peter? Repent. Repent and Be baptized. be baptized, every one of you. Yan, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Yan. Kaya next, pag-aralan natin yung baptize. Ano? So, sasabi niya, repent. So, Peter both preached repentance and baptism. Baptism. Kasi kailangan yon. Before baptism, kailangan ang repentance. And then after baptism, kailangan pa ba? Ano? Kailangan din ang repentance after baptism? Yes, Oo. yes. All the time. Kaya itong repentance, ito yung pinagkaibahan niya Yung baptism minsan lang. Ano? Yung faith, yung saving faith, minsan lang. Pero iba kasi yung faith ng pag tayo mga Kristiyano, we need to live by faith. Pero yung saving faith, minsan lang yon. Baptism, minsan lang. Repentance, tuloy-tuloy yan. Tuloy. Kaya before baptism, dapat magsisi tayo. We need to realize. Kasi yun ang cause ng repentance natin, yung true repentance or godly repentance. We need to realize and acknowledge, makikita natin, mafe-feel natin kung ano ang ginawa ni Jesus Christ doon sa cross of Calvary. Yun ang nagdudulot sa atin ng totoong pagsisisi. Okay. Si Apostle Paul din, he preached both repentance and faith. Kaya, they coexist. Yung Acts 20 verse 21, sabi niya, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance. Kaya talagang dinefine pa nga niya yung repentance. Repentance means turning to God.
And sabi niya, have faith in our Lord. That's why inseparable ito eh. Itong repentance at saka faith, that they are inseparable. Parable. Oo. Kaya, one cannot exist without the other. Now, what happens when we repent? Ha? Ano bang nangyayari? Una, sabi natin kanina, we turn away from sin. Okay. Pag nagre-repent ka, di ba nalaman mo na mali yung ginawa mo. Okay? So, sabi natin kanina na turning away. Turning away yung repentance. So, if you turn away or So, una, ang sin is turning away. Turning away from sin. Okay? Turning away from sin. That's why repentance rejects sinful living. Sinful living. Merong mga examples dito. Like for example, immorality, dishonesty, Honesty. pride, idolatry, hatred, rebellion. Kaya a repentant person no longer defends and excuses sin. Kasi pag laging dinedefend natin, ginajustify natin yung ginagawa natin, hindi natin inaamin, hindi tayo magsisisi. Tuloy pa rin. Okay? That's why we need to stop kasi mali. Madali ba yon? Alam nyo, mahirap din eh. Mahirap. Kasi kung minsan, merong mga kasalanan na parang the reason why it's hard, parang mahirap. Kasi kung minsan na-enjoy, laman kasi tayo eh. We enjoy. Okay, kaya mahirap i-give up. Okay, pero pagka inisip din natin yung ginawa ni Jesus Christ, nagpakasakit siya at talagang kinamumuhian niya. Ayun. Okay, kailangan i-give up ko ito. Kailangan i-give up ko ito. Yan. Kaya, a repentant person no longer defends, justify, or excuses sin. Okay. Kaya, turning away from sin, pero hindi pa tapos yun. If you just turn away from sin, baka babalik ka rin. Babalik. Oo, babalik ka rin sa sin. Parang resolution lang yun. Oo. Kaya, yung repentance is turning away from sin and then turning toward God. Ha? Or turning away from sin, going back to God. Oh, kahit ibig sabihin, yun ang kompleto. Merong direksyon. Kasi if turning away from sin lang, bumabalik. Babalik. Oo, bumabalik. Hindi totoong repentance. Parang yung ahas, di ba? Pagka ano yung tawag doon, yung nagpapalit na ng kwan? Nagpalit na ng skin. Skin? Oo. Oh, pag nagpalit na yung skin, ano nangyari? Iniwan na. Oo, pero ahas pa rin? Oo, ahas pa rin. Parang ganon, Yung caterpillar, pag nagbago yun, magiging, Paru-paro. paru-paro, yung caterpillar. Maging paru-paro. Yun ang totoong pagbabago. Pero hindi mangyayari yon kung hindi tayo babalik sa Diyos. Diyos. Oo. Para magiging bagong buhay. Yung nang tawag doon sa Bible, born again. Being born again, talagang mababago yung buhay mo. Kasi nagbalik ka sa Panginoon eh.
turning toward God. to God. Okay, that's why, ulitin ko, repentance is not merely leaving sin, but returning to Turning to God. God. Oh, kaya sa Acts chapter 26 verse 20. Oh, tingnan niyo yung Acts 26 verse 20. Sinabi niya sa mga taga Damascus, sabi niya, those in Jerusalem and in all Judea and then to the Gentiles, sabi niya, I preach that they should repent and turn to God. Ha? Yun. So hindi lang turn away from sin, pero sabi niya, turn to God. And then sabi pa niya, demonstrate their repentance but by their deeds. Yon, kaya yung bunga ng pagsisisi ay naipapakita sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay. Ayan. Kasi hindi mo na na-enjoy yung dating ginagawa mo. 'Di ba? Oh, kagaya halimbawa dati, ang gustong-gusto natin magmarites, chismis. Pinag-uusapan yung buhay ng iba at pinapasama yung parang yun ang na-enjoy ng nag-a-appeal pa sila ganon. Pero nung nalaman natin mali pala yun, kaya nagbago. So ano yung pagbabago ngayon? So imbes na chismis ngayon ang pinag-uusapan, ano ngayon? God na. Oo, yun. Yung God na. Hindi na gossip, kundi gospel. Gospel na. Gospel na ang pinag-uusapan. Yun. May ibig ko sabihin, may pagbabago. Nakikita yung pagbabago, ibig sabihin, yun ang bunga ng tunay na pagsisisi. Okay. Kaya dito sa number 3, ang mangyayari, So, una, yung sabi natin kanina, turning away from sin, turning back to God, and then, change of lifestyle. Nagbabago na. Oo, yung Matthew 3 verse 8, sabi niya, bring forth therefore the fruit worthy of repentance. Kaya real repentance, yung tunay na pagbabago, ay kailangan magbago rin yung behavior natin. Magbago yung mga ginagawa natin. Yun ang palatandaan. Yun ang manifestation na talagang sa puso natin talaga yung pagsisisi. Hindi lang sa outside. Hindi lang yung superficial repentance. Kundi talaga sa puso. Nagbago yung puso natin. At ang Diyos lang ang makapagbabago sa puso natin. Okay. May mga examples tayo dito. Halimbawa, example, si Zacchaeus. Nagbago ba siya? Nung na-encounter niya si Jesus. Sino ba si Zacchaeus? Umakyat sa puno. Umakyat sa puno. Kasi short siya Tax collector. tax collector. Bakit nagkakasala ba siya sa pagko-collector, pagiging tax collector? More than nanghihingi ng... nanghihingi kasi ng ng laki ng niya, kinakaltas niya. Naghihirap yung mga mga tao, nangungupit siya. Gustong-gusto niya yon talagang Kaya na yumayaman. Pero when he encountered Jesus, yon, nagbago. Isinoli niya pa yung kanyang mga kinupit. At may mga interest pa, more than yung kanyang Babalik 5 beses. So ibig sabihin, noon talagang parang puro sa akin, yung greed. Pero after he encountered Jesus Christ, he gave generously to the poor. Yon, may pagbabago. Yung mga taga-Efeso,
Sa Acts chapter 19, nung nalaman nila yung katotohanan. Kasi doon sa Ephesus kasi mga pagan sila. At naniniwala sila sa mga yung salamangkero, mga magics. Oh, at meron silang mga magic books. Magic book. Kasi yun ang pinagkakakitaan nila eh. Meron silang mga magic books. Yun, siguro, nagwo-work din yun kasi yung evil spirit, makapangyarihan din. Oh, kaya sa Ephesus talagang yun ang parang, parang baluarte ng evil spirits sa Ephesus. Pero nung nalaman nila, nakilala nila si Jesus Christ, nagsisi sila sa kanilang kasalanan. Anong ginawa nila sa mga magic books? Burn. They burn. Oh, they burn. Ano yun? Yung magic books na yun, mahal. At pinagkakakitaan nila yun. Ano? Pero tinalikuran nila, ipinakita nila yung kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng pagsusunog. And they abandoned yung pagan practices. Kaya ibig sabihin yung pagsisisi na ipapakita sa pamamagitan ng pagbabago. Yung mga taga-Thessalonians naman sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sila From idols. idols. Idolaters sila. Marami silang mga rebulto. Pero anong ginawa nila? Pinagtatapon nila. And so they turn away from idols and they serve the living God. That's why repentance always produces visible evidence. May ebidensya. Okay, ngayon, what is the relationship between faith and repentance? Kaya sabi ko kanina, ang faith and repentance, they are inseparable. Although they are not the same, they are distinct, but they are inseparable. Kasi yung basis ng repentance kasi yung faith. Yung sabi ko kanina, na yung faith is yung nalaman mo na si Jesus Christ namatay dahil sa kasalanan mo. And then yung repentance naman dahil sa ginawa ni Jesus Christ, nagsisisi ka ngayon. Yeah. So they are inseparable. Okay? Kaya yung faith, I trust God. Yung repentance, I turn away from sin and follow Christ. Yan. So faith looks to Jesus, repentance leaves the old life behind. Without repentance, sabi ito, faith becomes intellectual belief lang. Yung faith, kung walang repentance. Kasi, di ba, sa James chapter 2 verse 19, kahit si Satanas, marunong din siyang maniwala. He believed. Di ba? Even the demons believe, sabi ni James Actually, they, nanginginig pa sila. Nanginginig pa. Pero hindi sila nagre-repent. That's why saving faith includes a heart willing to submit to the Lordship of Jesus Christ. And then yung question kanina, if you are a Christian already, di ba? After na nag-repent ka, and then after that, kinonfess mo na si Jesus Christ sa buhay mo, tinanggap mo na, nagbaptize ka na. So, patuloy pa rin ba yung pagre-repent? Yun yung kwan natin kanina. Yes. Kaya ang repentance ay before baptism and after baptism. Patuloy yun kasi nagkakasala pa rin tayo. That's why we need to continually repent from our sins. Pero habang tumatagal, it is expected na kumukunti. Kasi nagmamature tayo nagiging more and more, nagiging kagaya tayo ni Jesus Christ.
So meron tayong mga examples dito sa Bible like in Acts chapter 8 verse 22, si Simon, itong si Simon sorcerer ito, na-tempt siya sa mga spiritual gift na ipinakita ng mga apostles. Okay, gusto niya sulsulan yung mga apostles para matanggap niya yung mga miraculous gift. Pero sabi ni Apostle Peter sa Acts chapter 8 verse 22, sabi niya, after sinning, Peter told him, repent therefore of this wickedness. Yung ginagawa mo, that is wicked. Mag-repent ka. Sabi ni Apostle Peter. And then meron din yung mga churches of Asia, kung basahin natin sa Book of Revelation. Like yung church ng Ephesus, church of Pergamos, church of Sardis, church of Laodicea. Ito yung mga churches na may mga pagkukulang. May mga kasalanan na ginagawa. Kaya ang message doon sa Book of Revelation, they need to repent. Isa na yung church ng Ephesus. Okay? Isa sa pinaka-popular na church. Anong sabi niya? Kasi nung tumatagal na, yung church of Ephesus, unti-unting naglalaylo. Kaya sa Book of Revelation, chapter 2, verses 4 to 5. Revelation chapter 2, verses 4 to 5. Sabi niya doon, yes, I hold this against you. Sabi niya, meron akong hindi gusto sa'yo. Sinong nagsabi doon? Si Jesus. Sabi ni Jesus sa Church of Ephesus, yes, I hold this against you. Anong sabi niya? Ano yung mali yung kwan ng Church of Ephesus? Sabi ni Jesus Christ, you have forsaken the love you had at first. Sa King James Version, you had forsaken your first love. Ano bang ibig sabihin nun? You have forsaken your first love. Ano ba yung first love nila? Na dapat hindi nila talikuran. Yung panambahan. Pananambahan. Yeah? God. Seek ye first the kingdom of God. Sabi niya, una, dapat yung pag-ibig natin sa Diyos. Nung una, yung Church of Ephesus, alam natin, binasa natin yung Book of Ephesus, yung pag-ibig nila ka sa Diyos, at yung pag-ibig nila sa bawat isa, yung pag-ibig nila sa trabaho, sa kaluluwa, talagang naglalagablab. Pero nang tumatagal na, wala na. Parang nawawalan na sila ng gana. Siguro marami pa rin silang ginagawa, mga activities, pero yung basis ng lahat ng kanilang ginagawa parang nawawala, yung pag-ibig. Kaya, ang sabi niya dito, you have forsaken the love you had at first. Kaya sabi niya, consider how far you have fallen. Kasi unti-unti yun, hindi namamalayan. Na-fall na pala tayo. Kaya sabi niya, repent and do the things you did at first. Pabalikin mo yung pag-ibig. Because if you do not repent, sabi niya, I will come to you and remove your lampstand from its place. Yan. Kaya, yun, nananampalataya na sila, Kristiyano na sila, pero there were times na talagang naglalaylo sila. Lumalamig yung pananampalataya nila. Yung paglilingkod nila parang tumatamlay. Napapagod sila, nagsasawa na sila sa kanilang ginagawa. Kaya, kasi pag nasa atin yung love kasi, kung lahat ng ating ginagawa natin sa church ay dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, hindi ka pwedeng magsawa. Kundi, alam nyo, yung love kasi na-excite tayo pag merong love di ba? Excitement. May excitement. Linggo na naman. Yan, pupunta na naman ako. Fellowship na naman. Yan. So, excited tayo. Why? Kasi love yun
Oo, pero kung hindi love, kung obligasyon lang, puro obligasyon ko ito, Christian, dapat pupunta ako. Kasi pag hindi ako pupunta, magalit yung mga iba, o magalit si pastor, o ano. so, so we need to repent. Repent. Oo, at pabalikin natin yung dati. Okay. Kaya what is the blessing of repentance? The blessings of repentance is, una, forgiveness of sins. Our sins are blotted out. Blotted out. There is joy in heaven. Sabi niya sa Luke 15:7. Pag nag-repent daw tayo, talagang nagse-celebrate sila sa heaven. There is reconciliation with God if we repent. 2 Corinthians 5:18-20. There is a transformed life. Nagbabago yung buhay. 2 Corinthians 5:17. And if we repent, there is hope for eternal life. Titus chapter 3, verse 5-7. Kaya ang practical application dito, we need to continuously examine our hearts regularly and ask God to reveal any areas of our life where you need to repent. Kaya nga si King David, sabi niya, "Search me, O God." Kasi kung minsan di natin namamalayan, di natin napapansin, mali pala yung ginagawa natin. Search me, O God, sabi ni King David. Talagang nag-repent siya sa kanyang nagawang kasalanan. And then we need to confess also our sins honestly, rather than making excuses. I-accept natin ang kasalanan natin. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins to Him, He is faithful and just. Sabi niya, and He will forgive us. To forgive us from all unrighteousness. Unrighteousness. If we confess, ibig sabihin, pag kinonfess mo, in-acknowledge mo na. At kinocommit mo yung sarili mo na, Lord, tulungan mo akong magbago. Tulungan mo ako na hindi ko na magawa yung kasalanan na ginagawa ko. Yan. Okay? And then we need to turn away from sinful habits and pursue our obedience to Christ. We need to bear fruit that demonstrates genuine repentance through change of lifestyle. Yan. We need to continue living a life of repentance as we grow in holiness. Kaya in conclusion, sabi dito, repentance is God's gracious call to turn away from sin and return to Him. So it is not a work that earns salvation, but necessary response to the gospel. Kailangan ito. Jesus, si John the Baptist, si Peter, si Paul, and other apostles, consistent yung pag-preach nila ng repentance. Because no one can enjoy fellowship with God at the same time you are clinging to sin. Nakakapit ka sa kasalanan. Paano mo ma-enjoy yun? Nakakapit ka sa kasalanan pagkatapos pumupunta ka sa church. So, hindi natin na-enjoy yun. So, genuine repentance involves transformation of mind. Una, yung mind natin, okay? Yung isip natin, yung puso, and then yung will, resulting in a changed life. And if it is accompanied by faith, it prepares the sinner to receive God's forgiveness and continues to characterize the life of every faithful Christian. Kaya, sabi ni Jesus Christ, unless you repent, you will all likewise perish. Yun ang nakakatakot, warning ni Jesus Christ yun. Pag hindi daw tayo mag-repent, we will perish. Mapaparusahan tayo. Kaya, mag-repent, ibig sabihin, malungkot tayo dahil alam natin nalulungkot ang Diyos sa ginagawa natin. Okay, so that is repentance. Ayan, so that's the end of our lesson for today. Any question, mga kapatid?